Magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon, at magandang gabi po mga kaibigan. Ano man pong oras kayo nakikinig ngayon, sana po ay ayos lang kayo lagi. Ngayon po ay August 25, 2024, araw ng linggo. At hindi pa rin po nakikita si elusive girl Guo Huaping alias Takas Girl. Ngayon po, ayon kay Senadora Risa Hontiveros at sa Bureau of Immigration, ito daw pong si Guaping ay dumating sa Kuala Lumpur, Malaysia noon pang July 16, 2024. Dumating siya sa Kuala Lumpur galing sa Denpasar, Bali, Indonesia. Noon naman pong July 21, 2024, umalis ng Kuala Lumpur itong si Guaping at nagpunta sa Singapore at nakipagkita sa kanyang mga magulang na sina Lin Wenyi at Jian Xiong Guo, na ang mga ito ay nanggaling pa sa komunistang bansang Inchik doon sa China. Ngayon po, kasama ni Guaping yung mga kapatid niya na sina Wesley Guo, Semen Guo at Sheila Guo. At kasama din po nila si Cassandra Ong. Mula po sa Singapore ay bumalik sila sa Indonesia. Yung grupo nila nagbalik sa Indonesia from Singapore noong August 18, 2024. Ngayon po, lumalabas na itong grupong ito nila Alice Guo ay hindi sila dumaan sa ating mga airport at mga seaport dahil wala pong record ang immigration at ang ating mga maritime agencies. Walang record ng kanilang paglabas ng Pilipinas. Ayon po sa Bureau of Immigration, ang gamit ng nasabing grupong ito ay pawang mga Philippine passports. Ngayon po, sa theory ng Bureau of Immigration, maaaring gumamit ng private airplane itong si Guaping sa isang private airstrip. O kaya gumamit ito ng pribadong sasakyang pandagat. Alin man sa dalawa. Alam niyo po mga kababayan, ito po ay insulto sa ating mga law enforcement agencies at lalo na po sa ating Senado. Ang nangyari po ngayon, ipinapakansela ni Executive Secretary Lucas Bersamin sa DFA ang passport nitong si Guo at nung kanyang mga kasama para po maibalik sila dito sa Pilipinas. Ngayon, ano bang mga posibleng remedyo ang maaaring gawin ng ating gobyerno tungkol sa bagay na ito? Isa po dito yung paglalabas ng Blue Notice. Ito pong Blue Notice, mga kaibigan, ito po yung ginagamit upang makakuha ng karagdagang impormasyon tungkol sa identity ng isang tao at kung nasaan siya at ano ang ginagawa niya doon sa isang bansa na kanyang pinuntahan. Ito naman pong red notice na maaaring ilabas ng Interpol. Ito po, kapag ka mayroon ng pending na criminal case at mayroon ng lumabas na warrant of arrest. So, ang mangyayari po ay maglalabas ng red notice. Magko-coordinate ang ating bansa sa Interpol tungkol dito sa mga notices na ito, either blue notice or red notice. Ngayon po, ang isa pang remedyo, alamin kung meron tayong extradition treaty doon sa mga bansa na pinuntahan o pinagtataguan, pinaghihinala ang pinagtataguan nitong si Alice Guo at ng kanyang mga kasama.
Kung meron tayong extradition treaty, pwede pong magkaroon ng extradition proceedings. Ito pong extradition proceedings na ito po ay ginagamit po lamang ito kung mayroon ng criminal prosecution, kung mayroon ng criminal case na naisampa doon sa mga subject. Ngayon po, kapag mayroon ng lumabas na warrant of arrest dito sa atin, meron ng inilabas na warrant of arrest ang korte, pwede nang gamitin po ito ng ating gobyerno upang makipag-coordinate sa Interpol mechanism ng ibang bansa kung saan pinaghihinalaang nagtatago itong si Alice Guo. Maglalabas po ng red notice ang Interpol sa alinmang bansa na mayroong jurisdiction ang Interpol. Ngayon po, sa isang pagkakataon, nahuli ng Indonesian authorities itong si Sheila Guo at si Cassandra Ong, at na-turn over po ito ng Indonesia sa Philippine authorities nitong August 22, 2024. Sa pag-iimbestiga po ng Bureau of Immigration ay natuklasan na ang totoo palang pangalan nitong si Sheila Guo ay Zhang Mier. At ito po ay isang inchik na mayroong valid na Chinese passport. Ngayon po, sa pinakahuling balita na dito sa bagay na ito pong si Zhang Mier alias Sheila Guo ay dadalhin po sa Senado para sa pagpapatuloy ng investigation in aid of legislation kung meron din ba siyang kinalaman sa mga walang hiyang pogo na narito sa ating bansa. Alam niyo po mga kababayan, kailangan yung pong lagi nating sinasabi, kailangan na alamin at panagutin din ng ating gobyerno kung sino-sino itong mga hudas at mga ahas na kasabwat ni Guo Waping at ng kanyang grupo upang makalabas sila dito ng Pilipinas nung tumakas sila dito sa Pilipinas. Dahil nga po hinahanap ito ng Senado itong si Alice Guo. Ngayon po, alam nyo, hindi naman makakalabas ng Pilipinas yung mga yan kung walang kasabwat na hudas, kung walang kasabwat na ahas na Pilipino, kung walang kasabwat na traidor na binayaran. Ano po? Dapat po panagutin din sa batas itong mga hudas na ito in order to set an example para hindi na pamarisan pa ng iba. Well, mabilis lang po tayo ngayon mga kaibigan. Taabangan po natin ang susunod na kabanata. Medyo maganda to. Titingnan natin kung mahuhuli ba, kung makukuha ba itong si fugitive girl, elusive girl Alice Guo. Titingnan po natin kung ano ang magiging resulta. Maraming salamat po at patuloy po namin kayong i-update sa balitang ito. Kita-kita po ulit tayo sa susunod. Salamat po.